Pagbalikin mo. Ano ka na? Gunutin mo yung part natin kabuhay. Hindi. Yung mismong kable ng base. Habang nakabuhay. Minsan ba? Awitan po natin ang ating Panginoon. Awit po tayo ng masigalang awitin. Open the eyes. Sumahal, Lord. Open the eyes, sumahal. I want to see you. I want to see you. Minsan ba? Eyes of my heart.
Awitan po natin ang ating Panginoon ng malamalay na awitin. Shout to the Lord.
Diretso po tayo sa ating announcement. At every morning po, meron po tayo panalangin. At para sa ating announcement, sama natin sa panalangin, siyempre ang ating bansa, sa paumunan ng ating President, Ferdinand Bongbong Marcos, at maging sa iba pang government officials, at napatuloy na makialam ang ating Panginoon sa ating gobyerno dito sa Pilipinas, at patuloy magbangon ng Diyos ng mga tao na may pagkatakot sa Kanya, at sumulong ang gawain ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. At sama rin natin sa panalangin ang ating leadership sa lugar ng President Arizona, sa pangunguna ni Pastor Greg Mitchell, at ang mga church councils ay sama natin sa panalangin, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, Pastor Harold Warner, Pastor Richard Rubin, Pastor Paki Raj, Pastor Tom Peng, sama natin sila sa mga panalangin, at ang leaders sa bansang Pilipinas, sama natin sa panalangin si Pastor Boyd Disibida, at ang kanyang may bahay, maging ang ating mga regional churches, at lalong-lalo na ang Davao, at kaya Pastor Charlie Carina, sama natin sila sa panalangin, kasalukuyang na sila ng paglindol, tama, at hanggang kailan yung last na lindol? Kanina, kahapon. Sama natin sila sa panalangin, at maging ang church sa lugar na yun, at ang panguna ni Pastor Frank Benaventura, Pastor Charlie Carias, Pastor Yeli Sibili, Pastor Nabog Bogdan, at Pastor Ernie Herente. Sama natin sa panalangin ang ating mother church natin, Baclaran, Pastor Rico Herrera, ang kanyang may bahay, at kanyang family, at ang mga daughter church ng Baclaran, sama natin sa panalangin na hindi ko kabisado lahat, pero naniniwala ko, alam nyo kung sino sila. At sama natin sa panalangin ang Antipolo, syempre, na makilala ang Antipolo, ang family, ang pastor na nanguna sa atin dito sa lugar na Antipolo, Pastor Ramil Salicena, ang kanyang family, sama natin, at ang financial breakthrough, syempre, hindi lang sa church, kundi sa bawat isa, at ang spiritual breakthrough sa bawat isa na yun sa church, magkaroon pa ng pagbukaw ng banal na spirito, maraming kaluluwa ang makakilala, maraming kaluluwa ang mabot ng kanyang salita, at sama natin sa panalangin ang pagsulong ng church sa lugar na to. Naniniwala tayo na ang church ay hindi building, amen? At isama natin sa panalangin ang mga activities natin sa impact team, at sa Kupang, tama? Kupang, alam ang impact team. Anong date yan? Kalokan, sorry. Anong date? Itong 18. Itong darating na 18 na pala yung sabi dito, impact team, sorry. At sama natin sila sa panalangin. Maging yung mga may karamdaman, sama natin sa panalangin. Sister April Garcia, kung may karamdaman sa Ostic to, kung may nagkalala ka, may karamdaman, sama natin sa panalangin. At kung meron man akong nakalimutan, siguro pasok natin na magdagdag. At sa oras nito, sino sa atin ang mga may pangangailangan? Bago tayo manalangin, pag minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. God, hallelujah! Glory to Jesus, glory to God. Lord, we glorify your name, we worship you, Jesus, sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Dumudulog kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, ay samahan mo ang gabing ito, Panginoon, na ang pangangaral ng iyong salita, Panginoon, na iyong samahan, Panginoon, kasihan ng banal mong Espiritu, Panginoon, na maging ang mga prayer requests sa unahan, Panginoon, alam namin iyong itong ibinigyan ng katugunan, Panginoon, na
At inaangkin namin ang katagumpayan sa bawat panalangin, Panginoon, ang leadership, Panginoon, ang mga prayer request, ang mga healing request, Panginoon, ibigyan mo ng kagalingan. Alam namin hindi may sa inyong kamay, Panginoon, upang hindi mo sila maabot, Panginoon, at naniniwala ka, umaasa, Panginoon, na may gagawin ka sa gabing ito, Panginoon, at kumilos ang iyong banal na spirito, lalabas kami ng iglesia ito, Panginoon, hindi tulad ng dati, kundi mayroong pagbabago, taglay yung salita at ang hamon sa buhay. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Minsan pa magtanggapan tayo sa Panginoon, hindi natin kamay ng ating katabi, at habang lumalapit ang ating pastor. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. Tinatagala ko kayo na makasama sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Meron ba nais magbigay ng kapurihan sa testimonya? Baka meron kayong mga karanasan na patotoo. So kung wala, ay diretso tayo. Tulad ng ating parating ginagawa, ang gawain ng Diyos, kung ating bibigyan ng pansin, dalawa ang isang makikita natin na exercise sa gawain ng Panginoon. Tatlo kung ating bibigyan ng pansin. Sa Book of Acts, sa chapter 2, ay makikita natin doon. Ano ang sabi roon? Sa salita ng Panginoon, sinabi doon sa Acts chapter 2 verse kung di ako nagkakamali 36, ano sabi ron, mula sa 36 hanggang sa 47 ay binanggit ang exercise, ang pagsasagawa ng gawain ng ating Panginoon. At ang binibigyan ng pansin doon na makikita natin tatlo. Doktrina o yung pangangaral na salita ng Diyos. Nasabi ron, sila nagsisipanatiling matibay sa aral ng mga apostol, at yun yung pangangaral. At anong sabi pa? Sa pananalangin, yan ang sabi ron, at araw-araw sila nasa gawain ng Diyos at nagsisipanalangin. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Nababanggit doon, ano sabi? At ipinagbibili ng bawat isa ang kanilang ari-arian at dinadala sa paanan ng mga apostol. Kaya kung makikita yung exercise ng church sa loob ng gawain ng Panginoon, ay yun ang ating isasagawa sa ngayon. So, buksan natin ang ating mga Bible. Sino mayroon dalang Biblia, ang ganito pagkakasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. O sa aklat ng Lucas, sa chapter 19. Okay. Sino nakakabisado na nito? Lucas chapter 19. Sino nakakaalam na nito? Wala pa nakakaalam. Malimit ko na itong binabanggit. Lucas 19 verse 1, yung kasaysayan ni Sakeo. Ano sabi rito? At narito ang isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakeo at sa isang puno ng maniningil ng buwis at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino siya, kaya siya ay kung sino siya, kaya siya at hindi mangyari, kung sino kaya siya at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat si Panda. Sabi rito, tumakbo siya sa unahan, umakyat sa isang punong kahoy ng sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y nagdaraan sa daang yaon. Ang pinaka-peak o pinaka-crucial na pangyayari dito ayon sa verse 8. Ang sabi rito sa verse 8, at si Sakeo ay nagtindig. Kasi ito yung akto na si Jesus ay tumuloy sa bahay ni Sakeo. Ang sabi rito, at si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon ang kalahati ng aking mga
paghahati, binibigay ko sa mga mukha. At kung sakali nakasingilang mo may daya sa kanino man tao, ay isinasauli ko ng makaapa. Alam nyo, kung bibigyan natin ng pansin, kung bibigyan natin ng explanation yung salitang pananampalataya, ang pinakamahalaga kasi sa buhay ng tao ay yung pananampalataya niya sa ating Panginoon. Kung ating bibigyan ng pansin nito, makikita natin dito yung mga katotohanan. Paano mo mapapagtibay, paano mo masasabi ang pananampalataya ng isang tao. Kasi ang pinakamahalaga kasi sa buhay ng tao, yung pananampalataya at yung pagsisisi. Napakahalaga niyan. Kung walang pananampalataya, walang pagsisisi. At kalimitan na binabanggit ko, anong nauna? Pananampalataya o pagsisisi? Alin sa palagay niyo ang nauna? Ha? Nagpumulong si nagpumukas ng bibig ni Joanna. Ano sa palagay mo, Joanna? Pagsisisi? Okay. Wala namang mano doon. Ang sabi niya ay pagsisisi. Pero kung ating bibigyan ng pansin, ang una talaga, pananampalataya. Oo na. Kasi una, huwag natin kalilimutan, wala kang pagsisisihan kung hindi ka sumampalataya. Ang pagsisisi ay resulta ng pananampalataya. Dahil kasi hindi magsisisi ang tao. Bakit ako magsisisi? Anong pagsisisihan ko? Kaya doon pala makikita mo, ang una talaga ay pananampalataya. Kaya yung kawalan ng pananampalataya, yun ang isang napakabigat na kasalanan ng isang tao. Kaya makikita mo kung pag-aaralan mo ang Bible, ano sabi doon, John 3:18, ang sumampalataya sa Kanya, dahil sabi doon ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya sa Kanya, hinatulan na. So, doon mo makikita yung bigat nun. Ibig sabihin, kapag hindi talaga sumampalataya ang isang tao, ando na kagad yung hatol ng ating Panginoon. Pero, bago tayo dumako sa pagka-linggo ng pananalapi, paano mapagtitiba yung pananampalataya? Sige nga, kung anong nyo. Paano mo mapagtitibay ang pananampalataya at pagsisisi? Paano nyo mapagtitibay? Dito ipinakita ni Lazaro yung pananampalataya at pagsisisi. Ipinakita niya. Kaya si Lazaro, yung matibay na explanation o paglalarawan ng pananampalataya. Ano nakita natin dito? Lucas 19:8. Ito yung makita ko dito. Pagsasauli. Yun ang kulang sa mga kinauukulan. Meron ka na ba nakita senador na nagsauli ng kanilang kinurap? May mga congressman na ba? Meron na ba mga taga-DPWH na nagsauli? Sino na may nabalita na ba? Walang nagsauli. Ibig sabihin, bakit hindi sila nagsasauli? Hindi nila pinaniniwalaan at ayaw nilang aminin na sila'y involved sa korupsyon. Kaya ang pananampalataya ay ang napagtitibay ang pananampalataya ng isang tao kapag sinauli mo yung kinurap mo. Kaya ito si Zaccheo, dito mo makikita ang napakagandang pagsasalarawan niya ng kanyang pananampalataya. Meron na ba nagsisi doon sa mga involved? Lalo na, hindi na ako magbabanggit. Meron na ba tayo nabalitaan na nagsisi? Kumingin ng tawad? Pasensya na po, Chair. Anong tawag nila? Chair. Pasensya na po, Chair. Pero
inaamin ko po. Pinagsisisihan ko na po. Wala kang makikitang gano'n. Kaya makikita mo, walang nagsasahuli. Ano ibig ko sabihin dito? Ang pananampalataya, pagsisisi, ay napapakita sa pamamagitan ng pagsasahuli. Kaya hindi po pwedeng wala kang isasauli. Pag ikaw'y sumampalataya sa Panginoon, bahagi yung tithes. Yan ay isa sa pagsasauli mo dahil hindi yan iyo. Pag pinakialaman mo, corruption ang tawag dyan. Corruption ang tawag dyan. Kaya na sumampalataya si Zaccheo, ang sabi ni Zaccheo, at si Zaccheo nagtitig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha at kung sakali nakasigil akong may daya sa kaninumang tao, isinasauli ko ng makaapat. Kaya kinuha niya lahat yung kayamanan niya. Oh, ang ganda sana nito. Ano, kung merong gagawa niyan. Anong kabuluhan ng mga hiring-hiring kung wala naman nagsasauli? Diba? Bakit walang nagsasauli? Kasi nga, hindi naman sila sumasampalataya at hindi naman sila nagsisisi. Amen? Kaya ito po ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa sa church na ito. Una, sinabi ko, ang church ay binubuo ng pangangaral, pananalangin, at pagbabalik. Ang mga tinatanggap mo na hindi naman dapat pigilin mo para sa iyo. Amen? Yun yung sabi ng ating Panginoon, dalhin ninyo sa aking tahanan ang inyong mga ikasampung bahagi upang magkaroon ng pagkain sa aking tahanan. At kung hindi ka magsisisi at kung hindi ka sasampalataya, mahirap talaga para sa iyo na ipalit mo yun. Lalo na marami kang gastusin. Tama ba? Mahirap yun. Pero kung ikaw ay nagsisisi at sumasampalataya, dapat ibalik mo. Kasi yun ang palatandaan ng pananampalataya. Kaya nung ito ipakita ni Zaccheo, ano sabi ni Jesus? At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat si anak din naman ni Abraham. Ang lagay pala kung hindi niya ginawa yun, hindi magsasalita si Jesus. So, ibig sabihin, yun ang tanda ng pananampalataya at pagsisisi, pagbabalik. Ngayon, kung wala tayong ibinabalik, kaya dapat hindi maaaring ano eh. Hindi lang nangungusap sa pera yan, sa tithes. Kaya nangungusap yan sa buhay ng tao. Kaya imposible sasabihin, Mitch, sumasampalataya sa Diyos, pero yung katawan mo, hindi mo binabalik para sa gawain ng Diyos. Diba? Kailangan talagang babalik mo yan. Magbabalik ka ng panahon. Kaya nga habang ako tinutulak yung apo ko ron eh. Sabi ko, ang pangit naman tingnan. Kapag sinabi mo, ang Diyos ay dapat sambahin lamang ng mga tao walang ginagawa. Ng taong mga walang gawain sa buhay. At pag ang tao'y maraming gawain sa buhay, hindi sila dapat sumamba sa Diyos. Sabi ko, ang pangit naman. Paggalang ba yun at pagkilala sa Diyos? Yung sasambahin mo ang Diyos at magkakaroon ka ng oras sa Panginoon kapag wala kang ginagawa. Pag wala kang wala kang mapaglagyan ng buhay mo, wala kang ginagawa, makapunta nga sa church. Ang pangit naman yun. Kaya hindi totoo yung kaya hindi mo makadalo dahil ang dami kong gawain. No. Para na sinasampal natin ang Diyos niyan. Na sinasabi natin ang pagsamba sa Diyos ay para lang sa mga tambay na walang gawain sa buhay. Pero kung pag-aaralan mo ang Bible, lahat ng sumunod sa Panginoon, lahat walang tamad, walang tambay. Si Pedro, pagod sa pamamalakaya. Di ba? Si Moises, isang prinsipe at naging tagapag-alaga ng tupa. Kaya, solidi kung tayo ngayon ng pananalapit, amen, dahil tayo magbabalik. Amen. Ang mga dahil ito ang tanda ng ating pagsisisi, pagkakilala sa Panginoon. Okay, tawagan ko sila na, pagkay pangunahan dito.
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, tayo manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Ang dalangin ko po, pagpalangin mo iyong mga anak. At patuloy mo kami palaguin sa pagkaunawa at pagkakilala sa iyo, dakilang Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, awitan natin ng Panginoon. Amen. That time to be happy is now. That time to be happy is now. The place to be happy is here. And the way to be happy is to make others happy and to confident and happy now. Once again, that time to be happy is now. Tawagan ko si Brother JR para siya mag-share ng Word of God. Amen. Praise God. Hallelujah. Hello. And so, minsan pa sa mapagpalang gabi po sa bawat isa at maging sa bawat kaharap ko, salamat po sa patuloy niyong pagdalo sa gawain ng Panginoon. At sa ating teksto, Acts chapter 16. Itong nagdaang Lunes, kasama ko si Ronel, si Eldan, si Ato, si Philip, at galing kaming Starbucks. Wow. Galing kaming Starbucks at nagkape kami. At after nag-tackle kami about sa Lord and sa activities dito sa church. And after namin magkape, umuwi na kami. At kasama ang palad, may mga nangyaring hindi maganda. Meron kami nakasalubong na isang motor. Dalawa sila, isang babae, isang lalaki, nakakas yung babae. Nang biglang sumalpok yung motor doon sa barrier, doon sa may Robinson. Sabi ni Atong sa likod ko, balikan na, sabi may bumangga. Sabi ko, ako naman, dead ma ako, dead-dead ako. Sabay sibigaw si Eldan, sabi ni Eldan, Kuya, balikan natin. Sabi ko, ano gagawin natin doon? Makikichismis ka lang. Sabi, hindi. Konsensya natin to. Pag hindi natin binalikan yan, konsensya natin to. Buti na lang, makulit si Eldan. So, yan umikot siya. Malayo na kami, nasa kami ng highway kami. So, umikot kami at sinundan ko siya. Lumapit silang dalawa ni Atong doon. Bulagta, dalawang tao at duguan. Dami dugo. So, ako nandun ako sa motor, wala akong pakialam. Dalawa kami ni Ronel, sabi ko, uwi na tayo. Sabi ni Ronel, uwi na tayo, wala ka tayong gagawin dito eh. So, pagkatapos nun, tinatawagan ni Philip yung ambulance at na may biglang parang bumulong sa akin. Sinabi, tulungan mo yung nakabulagta. So, ang ginawa ko, nilapitan ko, nakatingin lang ako sa kanila. Tapos, tinakausap ko sila. Medyo, gising sila, conscious sila. Pero sabi ko, kaya nyo ba? Sabi ko, itatayo ko kayo. Ilalagay ko kayo sa gilid, kaya nyo ba? Sabi ng babae, kaya ko po. Ginawa ko, kasama ko si Ronel, nalalayan namin sa tabi at pinalikan ko yung chinelas ng babae kasi tumalsik pati yung helmet. At pagbalik ko, yung lalaki nakabulagta, dugong-dugo. Yung babae walang masyadong galos, pero yung lalaki, duguan yung buong paa niya. At puro sugat. So nilapitan ko siya, sabi ko, itatayo kita, kaya mo bang tumayo? Kaya ba ng mga paa mo? Sabi niya, kaya ko naman po. So, itinayo ko siya, tapos naghihingal siya.
Sinandan ko muna siya doon sa may barrier, doon sa hinampas niyang barrier, at humihinga siya. Hinang-hina siya, nahihilo siya, sabi ko, aalalayan kita, tatawid tayo sa kabila kasi medyo nagtatraffic na. So, nung makatawid kami, umupo siya, inupo ko siya doon sa may isang tabi, at kita ko siya, dugo yung buong paa at ano siya, hingal siya, at sorry siya ng sorry dun sa kasama niya, hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit sila umampas. At pero ini-interview ko sila. Tanong ako ng tanong. Sabi ko, nakain ka ba? Aminado, medyo nakain daw siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, may bumulang ulit sa isipan ko nung pagbalik ko sa kanya. May bumulang ulit sa isipan ko na share ako sila ng Word of God. So, umupo ako doon sa harapan nila. Pakiyan nga. Kaya ba? Ayun ako. Si Ronel din nakapula at si Atong yung nasa likod ng babae. Ako yung nakaupo, tapos hawak ng lalaki yung kamay ko dyan. Magka-holding hands kami. Yung tinampak ko yung mukha kasi ayaw nila magpa-video, ayaw nila magpa-picture. Nasulyapan na napitikan lang bago magsabi. So, ayun, nakaupo ako sa may harapan nila. Sinesyaran ko sila, uti-uti, sinasabihan mo, ganito, ganyan. Tapos bigla tumingin sa akin yung lalaki. Sabi ko, ipapanalangin kita, tumingin siya sa akin. Sabi niya, bigla niya akong tinanong. Sabi niya, hindi kaya nagbibiro ka lang. Sabi ko, hindi kuya, seryoso ako. Kristyano kami, mga Kristyano kami. Tungkulin namin ang tumulong sa mga tao. Hindi kita iiwan. Sabi ko, pagkatapos na ipinalangin namin siya, tapos dumating na yung mga ambulance, yung mga police, yung mga yung mga officers, at maging sila nagtanong. Sabi na, ano nangyari dito, ganyan. Pero habang pinagpe-pray ko, wala silang magawa. Tahimik sila. So, bakit kasi sinabi ito? Tulad kaya ni Kuya, maraming pagkakataon na tayo nagtatanong. Diba? Mula sa noong tayo bata pa lamang, matanong na tayo. Nakatingin ka naman ng halik? ayun yung tanong kay Papa nung grade 2 ako. So, hanggang sa tayo umeedad ay tinatanong natin ang ating mga sarili. Maraming katanungan sa buhay natin na nais nating masagot. Mga katanungan gaya ng sino ba ako? O bakit ako nandito? Tinatanong nyo ba yan? O kaya ano ang purpose ng buhay? O ano kaya ang mangyayari pag ako ay namatay? Ito hindi lang isang random thoughts. Ito'y patunay na tayo bilang tao ay naghahanap ng katotohanan at ng meaning, kahulugan. Ngunit alam mo ba na sa buhay ng tao ay merong isang pinakamahalagang tanong. At nais ko mangaral sa paksang life's most important question. Ang pinakamahalagang katanungan sa buhay. Acts chapter 16 verse 25, ganito po ang pagkasabi. Pwede bang ikaw, sino bang pwede mag-next na naman? Wala eh. Tiyaan ba? Kasi kayo dyan. I-scroll down mo lang every time na magsasabi ako ng verses. So, ganito, sunod kayo dun sa ating text. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at tumawid ng mga himno ng Diyos, sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Verse 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Diba? Hindi lamang sa panahon natin lumindol, maging nung panahon nila lumindol. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas sa mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito, binunod niya ang kanyang tabak at nagpapakamatay sana. Ngunit sumigaw si Pablo at sinabi, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, pagpatakbong pumasok at nanginginig, nagpatiyaw na pa sa harapan ni Pablo at Silas. Verse 30, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Verse 32, ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanila at sa lahat ng nasa kanyang bahay.
Life's most important question. Tayo po'y panandali ang manalangin namang banal. Lumalapit kami, Panginoon, sa iyong harapan sa gabi nito, Panginoon. Sabi ng sarili, Panginoon, ay wala kami magagawa, Panginoon. Ikaw ang siyang mangusap, Panginoon, banal na Espiritu, ang siyang magministeryo sa kanilang buhay sa aming mga kalagitnaan. Ihanda mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang pandinig, Panginoon, na ito'y maging hamon sa kanilang buhay, Panginoon, na maging encouragement, Panginoon. Ikaw ang magministeryo, gumawa ng mga bagay na hindi ko kayang gawin, Panginoon. At sa namin ibinabalik ang bawat sandali, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Una, next yan. I-scroll natin lang. Una, ay, do you hear the people's cry? Naririnig mo ba ang iyak ng tao? Alam nyo, ang tao ay umiiyak. Ito, mention mo. So, ang tao ay, sorry. Ayan. Verse 30, ganito ang pagkasabi. Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Naulit ito sa Acts 2 verse 37. Ang sabi dito, nabagbag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang mga apostola, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Ang tanong na ito ay iyak ng sangkatauhan. Nais natin ang kaligtasan sa digmaan, di ba? Sa panahon natin ngayon, napakadaming digmaan. Ang mga tao ngayon ay nababahala dahil sa kanilang naririnig sa balita, sa masamang balita, at sa kanilang mga napapanggana. Nababahala sila sa tuwing doon sa tinatawag na the big one. Natatakot sila na dumating yung time na dumating yung pinakamalakas na lindol. Ngunit mga kapatid, hindi lamang lupa ang iniyayanig, pati ang buhay ng mga tao niyayanig ni Satanas ng kaaway. At ang mga tao ay umiiyak para sa kaligtasan ng kanilang sambayanan, ng kanilang pamilya, maging sa pag-aasawahan na mga tahanan ay wasaka. Ang mga tao sa labas, sinong naniniwala o sinong nakakaalam? Yung mga tao sa labas, lahat sila mayroong problema. Yung ilan ay problema sa kanilang tahanan, ng kanilang mga pamilya ay wasak, mga magulang nila ay hiwalaya, at yung mga anak namumuhay sa napapariwara ang kanilang mga buhay. Ang sabi ng John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumataya at manira. Ito ang trabaho ng kaaway. At ang tao ay umiiyak. Ang tanong, naririnig ba natin ito? Naririnig ba natin yung mga sigaw ng tao sa labas, mga kapatid, at mga panonoodin na lamang ba natin na patuloy na gumawa ang kaaway sa pagwasak ng mga buhay at tayo nakatunganga? Amen? At maging ang mga tao ay umiiyak para sa kaligtasan sa kanilang takot, sa anxiety, sa depression at sa pressure ng buhay. Ang puso ng mga tao ay punong-puno ng katanungan, punong-puno ng kabigatan ng kanilang guilt, anxiety at kawalan ng pag-asa, gaya ng tinig ni Job. Ang sabi sa Job chapter 7 verse 6, mga araw ko'y lumilipas ng walang pag-asa, kay bilis umikot parang sa makina. Alam mo, maraming mga tao ngayon ang nabubuhay na sa kawalan ng pag-asa. Ayon sa research, kaya ng tao mabuhay na walang pagkain at tubig. Kaya ng tao mabuhay na walang sex. Sensya sa mga bata. Kaya ng tao mabuhay na walang cellphone. Ngunit ang taong walang pag-asa ay hindi makatatagal ng isang oras. Alam mo ba yun? Hindi kayang mabuhay ng isang tao ng walang pag-asa. At yan ang nangyayari sa ating panahon ngayon. At sabi sa verse 27, nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niya nakatakas ang mga bilanggo dahil dito, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay sana. Nang makita niyang bukas yung pinto, nawala na siya ng pag-asa. Kaya ang ginawa niya, magtatakbo, nais niya na sanang tapusin ang kanyang buhay. Pero sumigaw si Apostol Pablo. At alam mo, milyong-milyong mga tao ang nais mamatay dahil sa problema. Dahil wala silang pag-asa.
Kaya tayo bilang Kristiyano, dapat natin buksan ang ating pandinig at pakinggan ang iyak ng sangkatauhan. Maraming tao sa labas ng iglesia ito ang umiiyak at nangangailangan ng kaligtasan. Umiiyak sa kamay ng Panginoon na ibigay ang kaligtasan sa kanilang buhay. Ayon sa statistic, bawat segundo merong taong namamatay. Bawat segundo merong taong namamatay. Imagine, at ang tanong doon, sa kanilang kamatayan, nasumpungan kaya nilang kaligtasan. Natanong ba natin ito sa ating mga sarili? Kaligtasan ng kanilang kaluluwa. O ilang Pilipino kaya ang namamatay bawat minuto ang hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Kapag ang tao ay namatay, dalawang lugar lamang ang kanyang pupuntahan ayon sa Biblia, langit o impyerno. At ang sabi ng Biblia, merong tiyak na kapahamakan sa mga tao hindi masusumpungan ang pangalan sa aklat ng buhay. Revelation chapter 20 verse 15. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Gaya nung lalaki sa aking intro. Nung pinanalangin ko siya, hawak-hawak niya yung aking kamay. At pagkatapos, hinawakan niya ng mahigpit. At mula dun sa mahigpit na hawak ng lalaki ni Kuya, naunawaan ko yung bigat ng kanyang pasanin. Yung bigat ng daladala niya, yung bigat at hirap na dulot ng kasalanan sa buhay niya. Lasing siya ng mga time na yun. At baka may problema siya o nag-aaway sila ng kanyang kasintahan at naramdaman ko yung kabigatan niya. Kaya naunawaan ko, kailangan niya ng kaligtasan. May nagsasabi sa akin na kailangan ko ipangaral sa kanya si Kristo sapagkat nangangailangan sila ng kaligtasan. Amen. At kapag ang tao nakita ang ating buhay, ang tao ay nagtataka at namamangha, napapatanong sila, anong dapat kong gawin upang magtamo ng kaligtasan? Anong dapat kong gawin para yung kagalakan na nararamdaman mo, maranasan ko rin. Mapasa akin. Di ba? Kitang-kita sa mga tao kitang-kita sa atin yung kagalangan at ang tao nagtataka. Bakit kami walang kapayapaan sa aming tahanan? Bakit walang kagalangan sa aming tahanan? Anong dapat namin gawin para makamtan din niya? Dala-dala mo. Ang sabi ng Psalms chapter 55 verse 6, "Oh, that I have wings like a dove, for then would I fly away and be at rest." Nasabi mo na ba sa inyong sarili ang mga katawan ito? Na minsan gusto mo na lang lumipad. Gusto mong maging isang god ng English, kalapati. Para magpahinga. Dahil sawa ka na sa buhay, sawa ka na sa kasalanan. Ito'y salawikain ng maraming mga tao na pinahihirapan ng kasalanan. At yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan, yung ating mga katrabaho, lahat ng ating kakilala hindi accepted dito. Lahat sila nakakaranas dito. Lahat sila umiiyak. Tinatawag ang pangalan mo at nangangailangan sila ng kaligtasan na. Isinisigaw nila ang pangalan mo, sinasabi nila, di ba? Anong dapat kong Eddan? Anong dapat kong gawin? Jerian? Diba? Chacha? Anong dapat kong gawin para magtamo ng kaligtasan na? Anong nakakatawa? Nangangailangan sila ng kaligtasan, mga kapatid. Seryoso usapin ito. Mga tao'y namamatay, buhay at kamatayan na pinag-uusapan natin. Hindi ito isang biro, hindi ito isang nakakatawang usapin. Imagine, ang tao namamatay dahil sa kasalanan, walang pagkakilala na Panginoon. Tapos tatawanan natin. May nakakatawa ba sa buhay ng tao pag namatay sila walang pagkakilala? Maya naman tayo. Pangalawa, are you willing to respond? Kaya mo bang tumugon? Anong pumipigil sa iyo para mag-respond? Anong pumipigil sa atin para hindi tumugon? Ngayon alam natin na ang kahinatnan ng tao pag ang tayo namatay na walang kaligtasan sa kanilang buhay. Anong dapat natin gawin? Tutungangan na lang ba tayo? Tatawanan na lang ba natin? Hindi na nga tayo gumagawa. Tinatawanan pa natin mga tao namamatay na walang kaligtasan. Kakayaan na lang ba natin sila na pahirapan ng kasalanan? Pahirapan ng sanlibutan na sila'y sinisira ng kaaway ang kanilang buhay. Tutungangan na lang ba tayo?
O meron ba tayong kabigatan para sa kanilang mga buhay? Bakit hindi mo ipangaral ang mensahe ng kaligtasan sa kanilang mga buhay? Dapat natin ipangaral na si Jesus ay naparito upang hanapin ang naliligaw. Lucas chapter 19 verse 10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kaya ano pumipigil sa atin upang tumugon at ipangaral ang kaligtasan sa naliligaw? Matthew chapter 25 verse 41 to 45. Ang sabi dito verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa aking harapan, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na inhanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Verse 42, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y naguguhaw. Verse 43, at hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamtam nung ako'y bubada. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nang ako'y nasa bilangguan. Verse 44, at sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, na uhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan. Verse 45, at sasabihin sa kanila ng hari, tandaan nyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa parasahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. May mga kapatid, nagagawa ba natin magpatotoo sa tao? Nakakapag-share ba tayo ng Word of God? Meron ka bang dinidisciple o meron ka man lang bang hawak na Bible study? O kilala ka man lang bang Kristiyano ng tao? Sa iyong paaralan, sa iyong trabaho, kilala ka ba nila bilang isang Kristiyano? O nag-iibang anyo ka kapag nasa labas ng iglesia ito? Hindi ka na nila kilala. Wala silang idea na, ay, Kristiyano ka pala. Nag-church ka pala. Hindi halata. Diba? Nag-iibang anyo ba tayo pagkasama natin ang ating mga kaibigan, pamilya, o sa mga ibang tao? Kanina, habang pumunta ako ng Jollibee, tumayo ako doon at nakita ko yung dati kong classmate ng grade 10, babae siya. At nakita ko kasama niya yung nanay na may sakit, may cancer siguro, hindi ko na natanong. Pero bago ako umalis, sabi ko sa kanya, pwede ko ba kayo ipanalangin? Sabi ko, kailangan niyo si Jesus at nais ko kayo ipanalangin. Sabi niya, kumakain na ko isa. Hindi, okay lang. Ituloy mo lang yung ginagawa niyo, ipapanalangin ko kayo. Kaya pinanalangin ko sila. May nagagawa ba natin ito sa kapwa natin? Diba? Maraming taong pinahihirapan ng kasalanan ng sanlibutan. Grabe yung impact sa akin nung nangyari ng Lunes. Habang nandun na ako sa bahay, iniisip ko pa rin, chinat ko siya, hinanap ko yung Facebook niya. Onting information lang yung binigay niya sa akin, pero nakita ko siya sa Facebook, hinanap ko siya. Sabi ko, kuya, kung nais mo ng karamay, kung nais mo ng tulong, nandito lang kami, hindi ka namin iiwan, hindi ka namin pababayaan. Kailangan mo si Jesus. Sabi ko sa kanya, tandaan mo lahat ng sinabi ko. Imagine, naghihingal na siya. Naghihingal na siya, nakabulanta. Sinasyalan ko. Diba? Pero tayo, nagiging abala sa maraming bagay. Nagkaroon naman tayo ng trabaho, lumalayo na tayo sa tahanan ng Panginoon. Kinakaligtaan na natin ang salita ng Diyos. Nahihiya tayong makita ng tao na mayroong bit na Biblia. Diba? Nahihiya kang ipangaral ang salita ng Diyos sa iyong kaklase, sa iyong magulang, sa iyong katrabaho dahil natatakot ka na baka pagtawanan kanila o baka hatulang kanila. Diba? Tandaan mo na ang takot ang pipigil sa iyong malalapit sa panahon na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa iyo, na mangusap ka sa mga taong ito. Hindi mo magawang mangusap. Bakit? Kasi natatakot ka. At ang nakakalungkot, hindi tayo takot na magkasala, pero takot tayo mag-share ng Word of God. Ipangaral ang salita ng Diyos. Takot tayo tawagin mga Kristiyano, pero hindi tayo takot na tawagin sa mga walang kwentang bansa. Mas gusto pa natin tawagin tayong sila. Si Boy Labok. Alam niyo yung Labok. Romans chapter 1 verse 16, ang sabi dito, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Noong mga panahon na nag-iisa ka, noong mga panahon na wasak ang buhay mo,
Diba? Kinakailangan mo ng kapahingahan, ng kagalakan, ng kapayapaan at kaligtasan. Sino ang nandun para sa iyo? Di ba si Jesus? Diba? Diba? Hindi ka niya iniwan? Pero bakit? Bakit nagagawa natin tumahimik? Paano natin nagagawang tumahimik samantalang hindi nagdalawang isip ang Diyos na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin bagamat tayo makasalanan pa. Makasalanan tayo pero hindi nagdalawang isip ang Diyos na ibigay si Jesus sa ating buhay. Pero tayo nagagawa natin tumahimik ng mga tao sa labas na kapahamak. Diba? Nahihirapan sila. Pinahihirapan sila ng family problem, may mga issues sila sa kanilang isipan, naguguluhan sila, marami silang problema. Diba? Pero mabagal tayo sa pag-response. We must be quick or we must respond quickly. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon na ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Sabi ng Bible ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ang araw na dapat ipangaral si Jesus, ang araw na dapat ipangaral si Jesus sa lansangan, sa mga jeep, sa mga pampublikong sasakyan, at na dapat tayo magpatotoo na mag-akay ng kaluluwa sa ating Panginoon. Kung meron man, sabi ng Bible, kung meron mang tamang panahon para sumunod sa kalooban ng Diyos, ngayon ang kaukulang panahon, hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa makalawa at lalo hindi sa susunod na taon. Kailan natin ipapagamit ang ating buhay? Diba? Walang kalugihan sa buhay o sa mga taong nagbibigay ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Romans chapter 13 verse 11. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Ang panahon, ang sabi ng Bible, ang panahon ay malapit na. Nararanasan na natin ng iba't ibang bagay. Dito, problema, corruption. Diba wala na tayong ipagmamalaki sa lupa eh. Diba? Lahat ay nagaganap na sa lupa yung pagtaas ng mga bilihin. Diba? Nagaganap na. At ang sabi ng Bible, ang panahon ay malapit na ang Panginoon ay muling babalik. Na mga anytime, pwede nang bumalik ang ating Panginoon. Kaya dapat natin gawin ang lahat ng ating magagawa. Ipangaral lang salita ng Diyos sapagkat ang panahon na ay malapit na. Meron ang sa ayon sa isang kanta, di ba sabi doon, I only fear that I don't have enough time left. Or, I only fear that I don't have enough time left to tell the world there's no time left. Natatakot ako na baka maubusan ako ng oras na sabihin sa tao, wala nang panahon. Wala nang oras. Mga kapatid, ubus ng oras natin. Maging si Satanas double time na. Nagdo-double time na Matthew chapter 24 verse 3 to 14. Sabi doon, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga ulibo, palihim siyang tinanong ng mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga ito? Ang mga sinasabi ninyo, ano po ang magiging palatandaan ng inyong pagparito at ang katapusan ng mundo? Sabi doon ng Panginoon, magkakaroon, mag-ingat ang tao, magkakaroon ng mga bulaang propeta, magkakaroon ng mga taong nagsasabing sila ay Kristo, di ba, kibuloy? At magkakaroon ng mga digmaan sa bawat bansa, mga sakuna, at mga paghihirap. At sabi dito, maraming tao ang tatalikod sa pananampalataya. Ito yung description ng ating panahon. Nangyayari. At ito'y nagaganap na. Ito'y naganap na at nagaganap na. Wala nang hinihintay pang propesya. Anytime maaari nang bumalik ang ating Panginoon. Pwede mamaya. Pwede ngayon. After service, di ba? Pwede nang bumalik ang ating Panginoon. Kaya dapat tayo tumugon na sa panawagan ng Panginoon. Verse 31 ang sabi ng at dapat din tayong tumugon ng mayroong pananampalataya. Ang sabi ng verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Alam niyo ang maganda sa pananampalataya. Ito'y nakakahawa. Na maging yung ating family na hindi pa nakakakilala. Sabi ng Bible, pwede maligtas dahil sa inyong pananampalataya. Ayun ang maganda sa pananampalataya. Ang pananampalataya nakakahawa.
nakakapagligtas ng tao. Kaya dapat tayong tumugon na mayroong pananampalataya. Dahil sa ating pagtugon, pagtugon na mayroong pananampalataya, ang tao ay naaabot ng salita ng Diyos. Nakakapag-akay ka ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Ang mga tao ay nakakalaya sa kasalanan at nababago ang buhay. Kaya tumugon tayo na mayroong pananampalataya. Salamat at mayroong namilitong tumugon. Diba? At ngayon, meron sa inyo Rafael na nagsasalita. At mayroong Elda na nagbe-babes. Mayroong Ronel na nagpapaawit. Araw na nananalangin. Dahil tumugon ang ating pastor na mayroong pananampalataya. Ang dami niyang opportunity na pwedeng tanggapin. Pero lahat yun iniwan niya. Sumunod siya sa Panginoon na mayroong pananampalataya. Amen. Tingnan na lang natin ang ating pastor. Sabi sa Isaiah chapter 6 verse 8 to 9, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? At sino ang maghahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang iyong isugo. Verse 9, at sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, verse 9, humayo ka at sabihin mo sa mga tao. Sinong nais tumugon? Sinong tutugon? Ano ang pumipili sa atin para hindi tayo tumugon? Pangatlo at kaulihan, Holy Spirit move. O ba na Spirit of kumilos ka? Sinong naniniwala na kailangan natin ng Holy Spirit? Sa ating sarili, wala tayong kakayanan. Wala tayong kayang gawin. Wala tayong kayang ipagmalaki. Wala tayong magagawa. At maging yung lahat ng ating bagay na ginagawa sa labas, yung ating street preaching, yung ating pangalan, Bible study, lahat yan ay mawawala ng kabuluhan kung walang pagsama ng banal na Espiritu. Kung hindi kikilos ang Diyos, kung hindi kikilos ang Holy Spirit. Sabi ng Gawa chapter 16 verse 6 to 7, ang Espiritu ng Diyos ang siyang gagabay sa atin. Verse 6, sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya. Nagpakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Verse 7, pagdating sa hangganan ng Misiya, papasok na sana sila sa Britanya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Amen. Yung Espiritu ng Diyos ang siyang gagaway sa atin. At isa pang bagay, we need the baptism of the Holy Spirit. Kailangan natin ng baptismo ng banal na Espiritu. Ang sabi sa Gawa chapter 2 verse 3 to 4, may nakita silang parang isang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsilita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Nang bumuhos ang banal na Espiritu sa Acts chapter 2, yung mga disciple nandun sa upper room, lahat sila nananalangin. At ang sabi doon, may nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa kanila at pagkatapos sila'y nangapuspos ng banal na Espiritu, nagsalita sila ng wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu sa kanila. Ibig sabihin, nagsalita sila ng ibang lingwahe, kagaya Tagalog. Nagsalita sila ng Chinese. At ang sabi doon, nung sila'y mabautismuhan ng banal na Espiritu, pagkatapos nun, nagkaroon ng revival. Sabi, 3,000 tao ang naligtas. Sa aking pagtatapos, meron mga isang illustration. Noong taong 1900s, may mga Christians sa Amerika na parang spiritually dry, namamatay na ang kanilang spiritual na pamumuhay at yung mga church service nagiging formal na lang, nagiging pangkaraniwan na lang, magiging mga sermons. At ngunit meron doon isang lalaki sa Los Angeles, isang African-American na ang pangalan ay William J. Seymour na nangangaral. Patuloy siyang nangangaral kahit wala ng tao. Nangangaral siya at sinasabi niya, kinakailangan ng tao mabautismuhan sa ng banal na Espiritu, gaya ng Acts chapter 2. Naniniwala siya ng Diyos hanggang sa panahon nila ay kaya magbautismo ng tao. Yan nangyari, yung kanilang pinakahihintay. Na isang babae nagsimulang magsalita sa wika at nagkakawahan na yung mga taong attenders ng mga panahon na yun ay nagsalita din ng wika at hanggang sa ang buong kwarto, ang buong
establishmento ay napuno ng mga tao nagsasalita ng wika. At ang sabi doon, yung mga kapitbahay naririnig nila, ano yung mga pinagagawa nila? Ano yung mga pinagsasabi nila? Diba? Halos mag-iba yung bahay na kanilang tinutuluyan dahil sa dami ng tao. Nagkaroon ng revival ng araw na yun dahil sa bautismo ng Banal na Espiritu. Kaya ang ginawa nila, iniwan nila yung lumang bahay na yun, lumipat sila doon sa 312 Azul sa street at doon sila nag-continue na mangaral, patuloy na ipinapangaral ang kahalagahan ng bautismo ng Banal na Espiritu. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng mga tao sa kanila, may mga taong gumagaling sa kanila, sila napapagaling, ang mga makasalanan ay nagsisisi, at ang mga mananampalataya ay nagpapabautismo at binabautismo ng Banal na Espiritu. Ang sabi ng newspaper, niloloko sila, pinagtirinikpan sila ng balita. Ang sabi ng balita, sila yung mga may sakit sa pag-iisip. Sabi doon, meron silang emotional madness dahil hindi nila naunawaan kung ano yung nangyayari. Pero ang sabi ng iba, ito'y gaya ng isang langit na nasa lupa. At sa akin pagtatapos, habang ang huli yung nakalipo, natawagan pa nga ng manunugtog, there's gonna be a revival. Nag-aaral ako sa paksa, life's most important question. Una, do you hear the people cry? Naririnig mo ba ang mga tao umiiyak, nagtatanong anong kailangan nilang gawin para sila maligtas? O hinahayaan lang natin lumipas yung mga panahon? Hinahayaan lamang natin yung mga tao pinahihirapan ng kasalanan, yung ating family, yung ating mga pamilya, ating mga mahal sa buhay, gapos ng bisyo at kasalanan. Pangalawa, nag-usap ako, are you willing to respond? Handa ka bang tumugon sa ating Panginoon? Handa ka bang tumugon sa kanyang kalooban? O ano yung pumipigil sa iyo para tumugon? Dapat tayong tumugon na meron pananampalataya. Pangatlo, Holy Spirit, kung kailangan natin ng Banal na Espiritu. Awitan natin ang ating Panginoon. Lahat tayong sumayo, lahat tayong Kristiyano na, awitan natin ang Panginoon na there's gonna be a great revival. Your sons and daughters speak your words of prophecy. Verse 2. Send us dreams and visions. There's gotta be, awitan natin ang ating Panginoon na Valley the land. There's gotta be a great awakening. And
on Jesus, they will be saved. Habang tuloy-tuloy ang awitan na bukas ang altara, kinausap ka ng Panginoon na kinausap ka ng Panginoon sa pangaral na ito, bukas ang altara, lumapit ka sa Panginoon, humingi tayo ng tawa, humingi tayo ng tapak, humingi tayo ng pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga ginagawa. Tulungan tayo ng Panginoon sa pangangaral sa tao, magkaroon tayo ng tapak na maging ating mga mahal sa buhay, ating mabahaginan, masyaran ng salita ng Diyos. Ang tao'y makalaya sa ating mga pangangaral, ang tao'y mabuksan, ang tao'y gumaling sa ating mga pinapatungan ng ating mga kamay, ang tao'y mapuspos ng banal na Espiritu. Isang pawin na natin. The power. Yes, God, hallelujah, glory, glory to Jesus, God. O Lord, ibuhos mo po ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, mag-ministeryo ka sa aming buhay, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Alisin mo po ang katigasan ng aming mga puso, Panginoon. Ang aming pagmawalang bahala sa iyong gawain, ang aming kawalan ng katapatan, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, kumilos ka sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-usap, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang mga tao ay makakilala, Panginoon, God. In Jesus' name, O God. Lahat tayo tumayo, awitan natin ang ating Panginoon Diyos. There's gonna be a revival. Be saved. It's a Father's gonna be. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus, they will be saved. Big somebody, there's gonna be. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus, they will be saved. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. God, hallelujah, hallelujah, glory, glory to Jesus. We glorify your name, we worship you, God. Hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba, Panginoon Diyos, hallelujah, hallelujah. Sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon, wala kami magagawa sa aming sarili namin, Panginoon. Amen. Mga kapatid, kung tayo papayag na patuloy na pahirapan ng kasalanan ng ating mga mahal sa buhay. Malapit na ang panahon, kailan pa tayo kikilos. Sabi ng Bible, anytime pwede na bumalik ang ating Panginoon. Pag yung mga batang ito, kailangan nila ng guide, kailangan nila na mamuna sa kanila sino tutugon. Kailangan ng Panginoon ng mga taong tutugon sa kanyang kalooban. Sabi ng kanta, and anyone who calls on the name of Jesus, they will be saved. Isigaw natin sa Panginoon yung pangalan ng ating mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan, ating mga nanay, tatay. At ako'y naniniwala, hindi tayo mananatiling ganito. Ating mga mahal sa buhay, madadala natin yan sa tulong ng banal na Espiritu. Ating mga kaibigan,
matitigas ang ulo, bagamat matigas ang ulo, nadadala natin sa Panginoon sa tulong ng Holy Spirit. Amen. Kailangan natin ng pagkilos ng Banal na Spirit. Yun lamang po, at kayo umaasa, meron akong na-share sa inyo, at babalikan namin yung mikropono sa ating pastor. Okay. Praise God. Sino pong masaya ngayong gabi? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang pinakamahalaga talaga sa buhay ng tao sa ating mundo, Christianismo o evangelism. So, ang fellowship natin, ang tintig po ng fellowship natin ay evangelism o ang puso ng fellowship natin ay evangelism. Amen. Sa totoo lang, sa talagang minsan ay dumarating yung panghihina dahil ang tao kasi talagang napakahirap talagang abutin ng tao. Yun naman, tulad nga na sinabi ko, ng tao kasi ang isip lagi nila na madami akong gawa, madami akong panalangin natin sa Panginoon na magligtas pa rin ng mga kaluluwa. Amen? Abutin ng Panginoon ang bayan ito, makakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So, yun lang mga kapatid sa Panginoon, pagpalain tayo ng ating Panginoon, dismiss na tayo at magandang gabi sa inyong lahat. God bless you po sa inyong lahat. Amen. And praise God. Okay, salamat. Balik tayo ng linggo ng umaga para sa gawain pa ng ating Panginoon Jesus. Amen. Okay, so okay, dismiss na tayo pagpalain kayo ng ating Panginoon Jesus. Hindi nakadalo siya na sigura. Palagay ko.